And for today's van life episode, mainit man ang panahon pero hindi tayo mapipigilang mag-ikot at magtuklas ng mga bagong lugar na papasyalan. First time natin mapupuntahan ang Lawag Sand Dunes. Diretso naman tayo ngayon ng Poway Church. Tapos pupunta tayo sa isang bahay na kung saan talaga nagsimula ang empanada. Fresh lulutuin sa harapan mong pag bumili ka ng empanada. At ang ending ng mga masasayang nangyari sa buong maghapon, magka-camp tayo sa grahe ng isang resort. Talaga ba? Mag-relax lang at manood dahil mag-e-enjoy kayo. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ng pag-iikot ng bansa, nakapagpahinga at nakatulog tayo ng maayos, napawi ang panlalambot ng katawan dahil sa mainit na panahon. Ngayong araw tutulak ulit tayo. Walang uuwi sa pamilyang to pag nasa Mindanao na kami. Baka dyan na kami tumira. Welcome. Frequency mode. Radio check. Sand Dunes malapit lang. Yung Poway Church. Bro, mauuna yung yung Sand Dunes malapit lang sa atin, and then bababa tayo going to Poway Church, and then konting abante lang, isang straight lang, City of Batak. Yan yung sinasabi sa atin na masarap daw yung empanada. Tara, okay, Poway muna tayo. Ayun ang mapa natin ngayon, mga first timers. Ito yung buong Luzon. Yan ang ating kinakalagay ngayon. Almost nasa taas pa rin. Pero mabilis lang yan kung diretsuhin nyo. Pero mamaya ang tumbok natin is vegan. Tingnan natin, makakagala tayo sa vegan. At kung may oras pa talaga ay why not, no? Ito yung mga Candon City vegan, palagi natin pinupuntahan yan. Yung Candon City, yan, hindi pa natin masyadong na napapasyalan o dinadaanan lang natin yan eh. So dyan tayo maaari, konting abante lang din. Narvacan, ayan o. Yan yung mga lugar na pinapastro lang madalas na mga naglulub. So maaaring dyan tayo. Mukhang dagat gaming na naman tayo mamayang gabi. Okay? So first stop natin, ating side trip ngayon, Sand Dunes, Palagyan. Mag alas 8 ng umaga. At ang araw ay nagsisimula na namang mga gat. So bago tayo kagatin, unahan na natin. Dapat nasa loob na tayo ng mall. Sir, maraming salamat po. I-regards niyo po kay Kapitan na pinaparating po namin na salamat. Papasalamat namin. Thank you po. Radio check. Radio check, all good. Here. So mula dito sa mabuhangin na Kailugan ay pupunta pa tayo sa mas mabuhangin dahil parang desierto yung pupuntahan natin kasi yun yung pinaglalaroan ng mga 4x4, mga ATV, ganyan. Yun yung tinatawag na Sand Dunes. Aabutin lang ng kulang-kulang isang oras ang biyahe natin papunta ng Sand Dunes. Totoo, nanonood kayo kay Boy first time? Opo, nakaka-subscribe po kami. Follow po. Napaka-random lang na pagkakataon, mga first timers. Pagpasok natin ng Sand Dunes, andito sila. Sige, kaway na muna tayo doon sa drone natin. Okay mga first timers, ang destinasyon natin ngayon, Lawag Sand Dunes. Pinakatanyag dahil sa mga burol nito sa buhangin. Ang Sand Dunes ay isa sa mga pinakabinibisitang pook pasyalan sa Lawag. Ang mga burol na buhangin dito sa Ilocos ay nilikha ng interaksyon ng hangin, dagat, at ilog na sama-samang nagdudulot ng pagguho at pagdeposito. Ang mga burol ng buhangin ay nag-iiba-iba depende sa ilang mga salik. Kabilang na rin ang agos ng dagat, kondisyon ng panahon, depende sa hangin. Ang mga burol na ito ay direkta nakaharap sa baybayin ng South China Sea. Palaging paiba-iba ang itsura ng lugar na ito.
May mga pinaparentahan dyan ng mga ATV, mga ganyan? Wala po. Wala? Kanya-kanyang dalat pala ng sasakyan dito? Okay. Wait, mga first timers, nakikipagkwentuhan lang ako dito sa mga bata, mga lokal. Kamusta kayo? Okay lang po. Ano pangalan mo? Nanonood pala sila sa atin. Oh, ano pangalan mo? Jason Angkilo po. Jason Angkilo, ikaw? Sunny po. Sunny. Opo. Kanina, nagpapalipad ako ng drone, biglang dumaan ng tricycle. Tapos tinanong na, boy, first time? Opo, sabi ko. Wala. Nice meeting you, mga bro. Taga dito kayo talaga? Opo. Oh. Diyan lang po. Bakit parang ano, ang tahimik ng sand dunes ngayon, bakit? Pag, anong mga araw ang ano dito, maraming tao talaga? Sunday po. Pag Sunday talaga, ano. So kanina, nag-iisip tayo na pagdating ng sun natin dito sa pinakadulong barangay, ito nga kung saan located itong sand dunes na napakalawak na mababang bulubundukin na puro buhangin. Dito naglalaro yung mga 4x4 na sasakyan, motocross, ganyan. Walang katao-tao natin nadatnan. Wala rin mga ATV. Dapat sumisipat tayo kanina kung merong mga ATV ba doon na for rent para ma-experience natin. Pero wala. Kasi dapat pala, pag pupunta ka dito, weekends, no? Opo. Para meron at yung iba nagdadala talaga sila ng sarili nilang sasakyan. Opo. Tama. Hindi lang naman mga motorsports ang pwedeng gawin dito. Ultimo yung mga bata na mga lokal dito, Dito lang yung sa baba, pero sa taas may hangin yan, no? ina-enjoy din nila ang kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagpapalipad ng saranggola. Naalala ko rin natin nung bata ako, ganyan din yung trip ko. Mga saranggolang ganyan. Kayo lang din gumawa niyan? Opo. Uso doon dito yung mga malalaki. Mga gadi pang ano? Dorian. Oo. Opo. May ganun po ako kaso. Nasira po kanina dito. Layo. Taas. Tinangay? Opo. Nabali po yung parang mismong kawayan niya. Kawayan niya. Let's go! Let's go. Oh, kapit mabuti ha. Bro, antayin kita doon bro sa dulo. Sa dulo ba yung bahay nyo? Sa covered court po. Sa covered court. Hindi ba natin na-experience yung malawak na gabundok ng mga buhangin na yan? Dahil wala namang available na 4x4 dito na for rent o ATV. At least nakita natin kung gaano kalawak at gaano kaganda at gaano kasaya kapag weekend ito. Kapag nagtipon-tipon yung mga mahilig sa outdoor activity na ginagawa dito. Kung ma-imagine kung ako sasakay siguro dyan, siguro tumatalon-talon yung mga 4x4 dyan o aalog-alog tayo. Next time, pag nakabalik tayo at nagkataon na mayroong mga for rent dito, baka masubukan natin ulit yan. Right? Diretso tayo sa biyahe. Po kayo. Bye-bye. Mag-iingat palagi ha. Yan dito. Ingat. Sige, bye-bye. Okay, next destination agad, Poway Church. Nandito na tayo. Hindi first time, second time natin ngayon. Pero ang gagawin natin ngayon, hindi lang natin titignan to. Kasi dati, nagpa-picture lang ako dito, tapos umalis din naman ako agad. Ngayon mas aalamin natin ang kwento. Kung makakapasok ako sa church, pasukin natin. Para at least alam natin kung anong kwento ng church na to. Linis ng CR dyan sa bahay yun. Alright, Poway Church. Yung CR nila napakalinis, napakabango ba. Saan sa Trisha? Grabe no, napaka lumang simbahan. Nakikita nyo sa likuran natin, St. Augustine Parish Church o mas kilalang Poway Church. Ang lugar na to ay hindi to bago sa atin kasi nag-aaral pa lang tayo noon, elementary pa lang. Nasa subject na natin yun eh, di ba? Nakikita na natin sa mga textbook yan. Lalo-lalo na ngayon, online. Lagi natin nakikita ito. At ngayon ay nandito tayo, di ba? Ngayon sabay-sabay nating malalaman kung kailan nga ba nagsimula at paano naitayo ang simbahan na ito. Noong unang panahon sa lungsod ng Lawag, nagsimula ang pagpapatayo ng Lawag Cathedral. Taong 1612 nang unang itatag ang simbahan ng mga misyonaryong Augustinian. Ngunit ang kasalukuyang estruktura ay tinayo noong ika-17 siglo at pinalawak pa sa mga sumunod na taon. Tignan mo. Ay, oo. Made of Corals. corals, no? Oo. Hindi siya hollow blocks, no?
Ayon sa kwento ng isang lokal na manggagawa na isa sa mga tumulong sa pagtatayo nito, araw-araw niyang bitbit ang ladrilyo o yung tinatawag na mga bricks, bato, buhangin at apog. Ito yung mga materyales na ginagamit upang maging matibay ang simbahan laban sa lindol at bagyo. Dahil dito, tinawag ang estilo nito na earthquake broke, na kilala sa makakapal na pader at matibay na disenyo. Habang binubuo ang simbahan, hindi lamang pawis ang naiaalay ng mga tao kundi pati ang kanilang pananampalataya. Sa bawat patong ng bato, may kasamang dasal. Sa bawat haligi, may kasamang pag-asa. Sa paligid may mga coffee shops dito, may mga kainan, souvenirs, fountains, restaurant. Lumipas sa maraming taon, nanatiling matatag ang simbahan na kahit dumaan ng lindol at digmaan, hindi ito gumuho. Parang paalala sa mga tao ng lawag na ang kanilang pananampalataya ay kasing tibay ng mga materyales na bumuo rito. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang Lawag Katedral. Hindi lang bilang isang gusali, kundi bilang isang saksi sa kasaysayan at pananalig ng mga Ilocano. Okay, next destination agad. Alright, welcome to Batak, the home of great leaders. So kapag sinabi kasi na Ilocos, lagi pumapasok sa atin mga first timers na masarap ang empanada. Pero once na ikaw ay nasa Ilocos at tinanong mo kung ano ang pinakamasarap na empanada, ituturo kayo ng mga Ilocano sa bayan ng Batak. Yan. At saka nung nakita ko yung Paway Church, parang naging cute tong simbahan na to dito. So dito natin matitikman mahal ang sabihin mo, pwede bang legendary? Malamang dito magsisimula. Oh, pinaka legit or pinaka authentic na, yun na lang pinaka safe. Pinaka authentic na empanada sa buong Pilipinas. hindi. Ilocos lang. Ilocos lang. Sakay. Yapo. Ito lang, Manibela. Digital po kami dito. Wow. Oh, parang naglalaro ka lang po ng Need for Speed. Tapos yan na po yung magpapaandar nung halika na, magkanoon tayo. Batak Riverside Empanadahan. So isipin yun, merong isang building talaga na dedicated para sa empanada. So ganun. At dito, nakikita natin, may isang wall dito. Ayan o. Pinapakita dyan ang Empanada Festival. So, kultura nila ang empanada dito. Kasi meron silang festival taon-taon. Tara, pasukin natin. At ang unang bumungan sa atin ay itong Lanis Batak Special Empanada. Dahil sa kapupunta ng Ilocos, maraming empanada. Pero ang nagsimula ng pagluluto ng empanada ay nandito sa Batak. Since, ano po, nagsimula po na lutuin pong empanada? Since 1941 po. Hindi pa ako pinapanganak O, di noon. pa tayo pinapanganak yan, sir? Ganun na pala katagal ang empanada. Kumbaga, third generation na po tayo sa mga ano natin, mga ninyo. So sa ganung katagal, kaya po ang bayan ng Batak ay naglaan ng isang building para po talaga sa empanada lang. Riverside Empanadahan. Napakalaking building. Puro empanada. Bala na kayo pagpunta nyo dito kung sino pipiliin nyo. Pero lahat-lahat yan, authentic lahat-lahat. Pero, Lanis ang unang gumawa ng empanada dito sa Ilocos Norte. Third generation na sila. Fresh lulutuin sa harapan mong pag bumili ka ng empanada. Yan na po yun? Bro Jerry, ito bang building na to ay dahil nga dito nga, ano ba to? Dito ba nag-originate ang empanada o dito yung pinaka-authentic na empanada? Ito po yung pinaka-authentic po sir. Yung lola po ng boss namin, siya po yung kauna-unahan daw na gumawa na empanada po sir. Dito sa buong Ilocos na. Ilocos? Grabe yun. May veggies, may langgunisa nila. may longganisang kasama? Yes. Special nila. O, para mas masarap kasi hindi yan kompleto kapag walang suka. Lalo sumarap. Ano? Gusto ko talaga ganun may suka eh. Oo, baka hindi pa ako umabot doon sa Laman. ano nakalaman. Ano na? Well, iba pa rin yung kinakain mo ng niluto sa harapan mo. O ngayon, alam nyo na kung saan kayo pupunta kapag usapang empanada.
Batak dito sa Ilocos Norte. Okay, palabas na tayo ngayon ng Ilocos Norte. Ngayon papasok naman tayo ng Ilocos Sur. Ilang oras lang ang nakalipas at narating na natin ang Vigan City. Pero kailangan nating huminto dito dahil ang ating camper van meron na namang nararamdaman. Pero minimal lang. Parang bumabalik-balik pa rin yung ano eh. Parang pag umapak ako, nanginginig yung makina. So parang ano to eh, posibleng ano naman to, ignition coil. Tatawag lang ako kay Dodong Lagan or kay Dax or kay Sir Raymar kung sinong unang pwedeng sumagot, kasi sila kasi yung humahawak nito eh. Parking lot muna tayo. Napakainit. Buti na lang at agad-agad tayo nakakita ng napakagaling na mekaniko dito sa Vigan City. At ang mekaniko ay ako. Sana wag ko masira. Walang available na mekaniko dito sa Vigan eh. Nanginginig-ginig eh. Ignition coil yan. Nasaan na po si Baby Boy? At habang nag-aantay tayo ng mekaniko na kompleto sa gamit, ay nagsitatingan ang mga first timers dito. Thank you po sa soft drinks po ninyo ha. Ay, suka pala. Suka pala. Okay lang ba kayo masama? Okay lang po. Oh. Okay lang po. Game the game. Mga Philippine loopers dito oh. Ayun. Kwentuhan na kami. Balikan ko kayo. Darating na ang mekaniko. Siya magtutuloy, ako lang nagbaklas. Hey! At ang ating Uncle Sam, kahit na malayo, hindi pumapalyan na kamustahin tayo from time to time. Okay lang po. Naghahanap po ng mekaniko. Bumili tayo ng soft drinks tsaka Frank's Burger para merienda natin dito kasama yung mga sumusuporta sa atin. Tapos habang inaantay din yung mekaniko na magpapalit lang nung ignition coil. Madali naman tanggalin eh, kaso hindi ko kasi alam kung paano malaman kung saan dun sa tatlo ang kailangan palitan. Yun lang naman. Pero unti-unti ko nakakaaralin. Yung mga ganyan, mga madali sanang gawin. Hindi ko pa magawa. Frank sa kalam kapag walang katabing Angel's Burger. O sige, pero titigman natin. Titigman tayo ulit, paunin natin. At ang mga bago nating kaibigan dito sa Vigan City, talaga namang pinapatikim sa atin for the first time ang mga pagkaing espesyal dito sa kanila. Crisologo po yung pupunta natin, no? At hindi lang yon, sinakay nila ako sa motor at inikot-ikot dito. Pupunta tayo ng Calle Crisologo. Nakisakay tayo dito sa motor ni Sir. Sa isang kadahilanan, kailangan kong bumili ng sticker ng vegan na ididikit sa gilid ni Watot. Kasi yun yung kinokolekta ko ngayon eh. Yung mga stickers ng iba't ibang lugar na napupuntahan natin ngayon sa Philippine Loop natin. Philippine Looper din si Sir. Tsaka si Ma'am, Philippine Looper din. And made of borrowed time, you're holier than I am. Yung mga tatak na motor ng ganyan, no? O diba? Namamasyal tayo sa Calle Crisologo. Tapos yung kasama natin, yung mga taga dito mismo. Ilang taon na to? 100 years na? Ancestral house ang tawag dyan, di ba? Ito? Mahal-mahal niya. Pang-apat na beses na natin nakabalik dito. Yung mga una, food trip ang ginagawa ko dito. Tapos magpa-picture-picture, ganun lang. Pero ngayon, ibang experience. May nakilala tayo na nakatira mismo dito sa heart ng Vigan City. Dito mismo sa Calle Crisologo. Dito siya nakatira. Uy, ang ganda nito. No? Ayan, yan. Hindi na pipili tayo. Ito, sticker lang kailangan natin. Dito siya nagkwento kung ano nga ba ang pakiramdam ng namumuhay sa gitna ng lugar na puro turista. Ang ganda-ganda ng mga merch, oh. Kaso, again, hindi tayo pwedeng bumili agad eh. May merch tayo binibenta eh. Tinuro niya ako sa ancestral house nila pero hindi ko na binidyo. Para na rin sa privacy nila. First time kong pumasok sa isang ancestral house. Ito yun, no? Ito yung mismo. Nakapasok ako dyan sa loob. Pero kung tatanungin niyo ako kung ano yung experience ko na pumasok sa isang bahay na naitayo ng daang-daang taon na ang nakalipas, parang pumasok ako sa Malacanang. Ganyan. Parang naramdaman ko na housemate ko si Apolinario Mabini, si Elpidio Quirino, yung mga tipong ganyan pa. Basta. Yung mga kulay ng mga bahay dito, iisa lang ang tema. Iisa lang ang colorways ng lahat.
Di pala po pwede dito na, porket nandito ka nakatira, ikaw na yung, sa loob na ng bahay mo, ikaw ang bahala. Pero sa labas ng bahay mo, may pakialam ang LGU ba ko tawag? LGU po ba tawag doon? Yes po. Na dapat ito yung color scheme na susundin ng mga bahay kasi nga para makip yung ganong klaseng scheme ng vegan. Vegan Tour! Let's go! Siyempre ang kaibigan natin si K-Cam na nag-e-edit na kung saan-saan, may sticker yan. Top, no? Oh, maraming salamat po. O, di ba? Ganyan lang siya mag-react sa mga bagay-bagay. So dito ko yan ikakabit. Meron na tayong Apari Surfing Community, meron na tayong Bangi Meals, and then next is vegan ang ilalagay natin. Di ba? Ganda nung ano, no? Dito ba? Vegan traveler. Dito. Di, parang dito. Medyo kumain ng maraming oras sa paghahanap namin ng mekaniko. Nagsangalan wala na yan. Nagsangalan. Pero umabot din tayo sa meron tayong nakita. Hello po. At tayo na mismo ang pupunta sa shop niya. Nabubulun-bulunan at kung ano-ano pa. Alright, ganun lang kabilis. Tama nga yung hinala ko. Nax. Ignition coil. Sir, dalawang ignition coil lang dispalinado. Okay. Bago ang lahat, sir, bago kami bumalik dun sa City of Vegan, sa anong lugar yon? Convention Center. Sa area ng ano nga yung sikat na kalye doon? Kalye Crisologo. Sir, ano muna po ang pangalan mo? Miguel Carlo Acena, sir. Ayun, Miguel, si Kuya Miguel. Tapos anong pangalan, sir, ng ano mo, shop mo? Acena, the third auto repair shop, sir. Asena. The third auto repair shop. Asena, the third auto repair shop. Dito yan mismo sa Vegan City ba? Tama ba? Sa ngalan, Vegan City. Ayun, oo. Siya ang gumawa ng pagpapalit ng dalawang ignition coil. Ito yun. Pinadala to ni Dodong sa akin, 3 piraso. Sabi niya, bro, dali mo yan. So, hindi ko alam na yun pala yun. Nagkaroon ng problema yung ignition coil natin. May backup tayo. So, shoutout din sa kaibigan ko kay Dodong Lagan. Bro, kung nakita tayo sa Davao, marami kang gagawin kay Waton. Marami kang gagawin. Ngayong okay na ang lahat, mamalengke na tayo. So, ang ginagawa natin ngayon ay nag-iikot-ikot tayo sa mismong sentro ng vegan. Ito ang tinatawag na bakit may ganyan. Kuya, may nakasabit sa hinihila mo. May nakasabit. Bra. Mahal ko, halika dito. Mama. Kung ganun bagay, hindi mo dapat inahawakan, mahal. Hindi naman sa'yo, tuturo mo lang. Ganun ba yun? Oo. Sorry, matulungin ako. Pagpasensyahan nyo na. Paano ko yung ano, nalaglag yung panty, igaganon mo. Sige na, sorry na. Ano kung nakasuot? Oo, biglang nalaglag. Pag nakasuot, tapos hinawakan niya, Ate Prish, ano, ibang usapan na yan. Mauuwi na naman sa akin to. Ganito na lang. Sabi si Palester. Awak ko ang brad, tapos sasayaw-sayaw. Viral yun. Kapag nakapulot ako ng 100,000 sa ano, hindi ko yun pupulutin. Hindi ko hawakan. Hindi, joke lang. Hi! Hello po! Idol! Mamamalengke lang kami! Tingnan nga, susunod ako dyan. Thank you po Thank you, maraming salamat po. Ano pong pangalan ng toda nyo? Setoda. Setoda ito. Setoda? Southeast Toda. Shoutout sa Southeast Toda, dito sa Vegan City. Salamat po tara. Mahal, nahilo ka pa? Hindi na. Mamimili lang kami ng gulay dito. Napakalaki na palengke na dito. Fresh na mga gulay. Dito ko nalaman na meron pala mga farm kahit nasa Vegan City ka. Tapos yung oras nila dito ng pagbebenta ng mga karne, may oras lang. Kasi sinisigurado nila na dapat fresh palagi ang panindang mga karne. Sa vegan, Kuya Lester. Let's go. Wala nang fresh meat nung namalengke kami. Pero ang vegan bagnet, Nakakapanlaway. grabe siyang matutak na bagnet. May lechon pa doon. Sarap. Okay, bago tayo mag-walay pansamantala, Kuya Lester, i-shoutout natin ngayon ang misis mo na dapat nandito. Shout out kay Presilin, aking asawa, at saka yung anak ko si Jasen, tsaka si Cyrene, tsaka sa mother ko na nanonood kay Boy P at kay Sir K-Cam. Yun. Thank you. Magkita-kita po tayo niyan Magkita-kita po tayo next time. Okay? Okay po. Mag-ingat po kayo palagi. Yeah. Sir, mag-iingat See you soon. So, magkita-kita. Message lang kayo pagkuhan, ako bahala sa resort. Sige.
wala kayong gagastusin, no problem. Abang-abait. Salamat. Okay. Thank you, thank you. See you soon. Ingat, ingat. Sige. Ma'am Prisha, ingat po. Salamat kuya ha. Ah. Ingat, ingat. Message kayo pag may problema. Alam niyo, sa totoo lang, nakailang balik na tayo ng vegan. Wala tayong kaibigan sa vegan. Ganyan na lang. Ang dami natin nakilala, ang dami natin naging kaklose ngayon na pagbalik natin kikitain na rin natin sila ulit. Ayun, sa lahat-lahat ng mga nakasama namin ngayon, mga kaibigan namin ngayon na bago dito, maraming salamat sa pagpunta. Tuloy tayo sa biyahe. 45 minutes mula dito sa Vegan City. Ang next destination natin ay Narvacan, pero hindi pa natin sure kung saan tayo tutuloy doon. Meron tayong mga option pero titignan natin. At ang ending, magka-camp tayo ngayong gabi sa car park ng isang resort. Pero kahit wala man kami sa kalikasan, wala man kami sa makita. Ganun talaga. Hindi palaging nasusunod ang mga plano at hindi naman lahat-lahat ng mga kagustuhan natin ay nangyayari. Pero hindi mahirap para sa atin yun ang mag-adjust. Ang importante, mayroon tayong safe na tutulugan ngayong gabi, safe ang mga sarili natin, safe ang sasakyan. Pero sa init, medyo hindi pa rin tayo safe dahil ramdam na ramdam namin talaga ang init ng panahon ngayon dito. Ito yung aming hapunan dito sa parda ng isang resort dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Sa wakas makakapagsabaw din kami. Nakakain kami ng totoong pagkain. Yun yung term niya na pagluto ko, totoong pagkain para sa kanya. Pagkabili sa labas, hindi yun totoong pagkain para sa kanya. Gusto niya luto. Itong bahay Lutong man. bahay. Akong kinaing luto ni Ate Pret yung masarap eh. Parang first time natin magawa to sa buong biyahe natin. Pag masama ang pakiramdam niya, hindi siya nagluluto. May regla, no? Natempuhan ako, no? Tamag yan, hindi. Saka talaga pa siyang tuloy. Kondisyon lang siya. Paano? Oras na para magpahinga. Sige, pa doon. Hammock Gaming. Tapos ito, natutulog na naka-under yun, oh. Patay mo na yan. Lo, maubos yung baterya mo. Papahinga na tayo. Ito sa resort na pinagparkan natin, may isang beach pa dyan na pwede nating puntahan bukas pagka labas natin dito, pagkatapos natin dito sa resort na to. Yun, ngayon pa lang maraming salamat po sa pumayag po sa may-ari po ng resort na binayagan kami tumuloy dito. Shoutout sa aming kaibigan na kay Cons na siya yung nakipag-coordinate sa resort na makapag-overnight tayo dito kasi nga hirap na hirap nga kami sa sitwasyon ng panahon, yung klima pa kasi sobrang init. Hindi namin makayanan kahit bumiyahe mag-araw. Alam mo yung wala kang pagpipilian na kung babiyahe ka ba o maghahanap ka ng pagkakampingan mo kasi parehong mainit. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. So, okay lang naman. Kinikwento ko lang naman. Kasama yun sa struggle at experience natin sa Philippine loop natin eh. Na-share ko lang. Hindi naman talaga pinaproblema kasi andyan yan eh. Kinikwento ko lang. Basta, bukas na. Good night na muna at sobrang antok. Napakasarap ng dinner natin. Maraming salamat dito sa aming chef cook. Chef, thank you sa masarap na hapunan. Welcome. Mga pala, itagiliran ko. Masakit pa rin hanggang ngayon pero babawas-bawasan na. Okay na pero andyan pa rin. Pero pagaling na ito. Basic. O siya, good night. Bukas na natin tuloy yung kwento, ha?
Walang ibang bukang bibig kundi napakainit ng panahon. Palaging umaaray sa sumasakit na tagiliran. Paputol-putol na tulog dahil hindi na namin maramdaman yung sarap ng pagkakamping namin dahil ang init na nga ng panahon. Pero ganun talaga eh. Wala naman tayong magagawa. Kumbaga, tinatanggap na lang namin sa sarili namin na hindi naman araw-araw ay Pasko. Araw-araw umaabante tayo, tulad ng kalsada na paiba-iba ang kondisyon. Ganon din naman ang panahon. Ganon din naman ang mga nararamdaman natin. Palaging pabago-bago. Kailangan na pagtanggap. At salitang, ganon talaga. Dito yung parking area, dito sa gilid. Nandiyan kami na malagi kagabi. Isang gabi lang naman. Ay, tawid lang natin yung isang gabing pahinga. Hey bro, good morning. At ayun, ay tawid naman natin ng maayos at nakapagpahinga tayo ng maayos. Di nga. Sinagupa natin init kahapon. Pero ngayong araw, aabante na tayo. Yung nga bro, curious nga ako dyan bro kung ano yung building na yan. Mamaya. Hindi bro, parang ano yan bro, parang ruins yan. Ng mga sinaunang mga... Oo. Yung ano rin niya oh, pareho rin sa Poway Church. Na may halong mga ano. Ano-anong bato lang nilagay mula dyan sa dagat siguro, no? Ito, mga corals ba, napatay corals. Lahat corals eh. Kahit yung malalambot ng bato, no? Nilagay nila, no? Ibay kaya yan? Dahil sa sobrang makaluma niya, meron pa daw yung materialis na pinagpuluan ng dahon ng mangga, katas ng tubo. Ninalo doon sa mga bricks na yun. Yun yung process ng paggawa nila. Sobrang old school pero hanggang ngayon. Parehas yung pag may bagong kulay para tumibay na. Oo. Pero isipin mo ganun yung proseso nila pero hanggang ngayon nakatayo, no? Oo. Sobrang tibay no kasi di ba yung mga gilid nun parang ginawa talaga siyang earthquake proof. Alam ko na kung ano to. Ugod. Paggawaan ng pandesal. Alright, gising na rin si K-Camp. Preparation na lang ang tulog. Pero mamaya natin gisingin. Baka magalit na naman sa akin. Init lang tayong tubig. Kumukulo na ba? Kumukulo na. Para mainit ang ating tiyan. Morning. Good morning, Marco. Today is a good day. And today, we're heading to LU. At bago tayo tumulak papuntang La Union, konting lakad muna para meron tayong exercise. Narvacan, Ilocos Sur, mga mahigit isang oras na lang yata. La Union na tayo. Ika, 15 days or 16 days na natin na yung nasa biyahe at namumuhay outdoors na nakatira at natutulog ang aming mga maliliit. Kopi ko. Mahal, kape. Kopi mo. Kopi ko black na merong Nescafe stick. At gusto nga pala namin pasalamatan si Ma'am Tweet Go, yung mga kapwa Philippine Loopers natin na sumalubong sa atin at nag-welcome kahapon sa Vigan City. Ay meron silang naregalo sa atin bro. Ito bro. Actually 3 box to hindi namin maubos-ubos. Naregalo po natin sa mga staff po ng hotel kagabi yung isang box kasi nga sila din yung nag-ano sa atin kagabi, di ba? Sila nagtumulong sa amin na, sir, dito po kayo makisaksak. Yun naman. So ito ay bibingka kung tawagin nila dito. Marcia's Delicacy. Pag napunta kayo ng Ilocos, marami kayong makikitang ganyan. Pakita mo bro yung itsura, kada bibidyo ko. Ito yun, no?
Napakasarap isabay sa kape. Kahit wala kang kape. Masarap siya. Yan. Yung itsura mo. Ba't namumuti yung mukha mo? Ano puti? Oo. Sobrang puti? Ito, may sabon. Nagilamos ka ba? Ay, oo. Ang una nating beses na tikman to, nung kami ay nasa Santa Estrella? Ano ba yun? Santa Teresita. Nung nasa shop tayo ng ating kaibigan na si Bro Raymar. O, di ba? Natatandaan ko yung mga pangalan ng mga nakilala natin. Doon ko to natikman. Ngayon pagdating natin ng vegan, naregaluhan tayo. Same. Ay, hindi ko lang alam kung same brand o isa lang gumawa. Masarap talaga siya. Maraming salamat sa solid first timers na si Ma'am Tweet Go. Ayan. Tweet, go! Go! Sa next episode ay tutuloy na tayo ngayon ng La Union. Pero ganun pa rin ang hamon. Ang napakainit na panahon. At gusto rin namin magpasalamat sa Montelaya Beach Resort na nagpatuloy sa amin dito magdamag. Bro, K-Camp! We're going to La Union na kasi, so let's practice our Conyotic language na. Okay, I try my very best. So let's biyahe na going there and then let's drink some fruit shake there kasi it's so mainit. Next destination, La Union. Syempre hindi natin palalagpasin ang magandang vibe ng LU. So parang Boracay ito dito eh. Or Bistondo ang tawag nito sa lugar na to. Don't forget to hanap refilling station for Arcalan, okay? Yes bro, kasi we're running out of gas na kasi. So sure, let's hanap some Kalan stores on the road. I'm starving na talaga. Food trip, bibili ulit ng stickers at imimit natin ng mga first timers dito. At hihinto tayo ng Bawang La Union. Dito tayo ngayon magka-camping sa loob ng 3 araw at 2 gabi. See you next episode mga first timers.